Nagulat din ako nung malaman na... Hello mga ka-idol. So ngayon meron naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So yung title pala nito is yung Tensionado by Soft Dish. So itong kanta na to is naturo na natin dati, strumming version, no? So dito is babaguhin natin. So gagawin natin naman siya ang reggae version. So dito muna tayo sa reggae pattern. So yung reggae pattern natin is magiging apat na klase. Okay, kasi bawat chords is iba yung reggae kasi nila. Kaya gagawin nating apat para hindi kayo malito. Okay? So dito muna tayo sa kanyang reggae pattern na merong asterisk. Okay? So pag may asterisk yung chords, yung reggae pattern natin na yan, yung gagamitin ninyo. Okay? So yung nakalagay dyan is bass. So yung bass, isasama nyo yung string. Ganon. Bass. Down. Top. Down. Tapos bass ulit. Tapos down na lang. Okay, lilipat na kaagad. Ulitin ko, no, para mas maintindihan nyo. Bass, nakasama yung string. Down. Top. Down. Bass ulit. Down. Okay? So, sasampulan ko, no, para mas maintindihan nyo. Ganito siya kada chords. Bass, down, top, down, bass, down. Lilipat kaagad. Okay? So, malinaw, no? Sunod naman, yung chords pag may number 1, bass lang tapos down. Okay? So, bass lang pati down. Ganito lang siya. Pag may number 1 yung taas ng chords. Okay? So, ganun siya, no? Pag may number 1 yung taas, ganito lang. Bass, down. Ganun lang siya. Okay? Yung pangatlo namang nating reggae pattern, pag nasa loob ng open close parenthesis, ganito naman na. Bass, down, top, down. Okay? Ganon siya. Isang beses nyo lang Isang beses nyo lang gagawin. Okay? Ulitin ko. Bass, down, top, down. Isang beses nyo lang gagawin. Okay? Pag nasa loob na pag wala namang open close parenthesis yung chords, yung normal lang siya. Okay? Yung normal lang. Dalawang beses nyo na gagawin yung bass, down, top, down. Isa pa, bass, down, top, down. Okay? So, ganun siya kapag normal lang yung chords niya. Wala siyang number, walang asterisk, walang open close parenthesis. Ganun yung gagawin nyo, dalawang beses, no? So, dyan lang siguro kayo mahihirapan sa kanyang reggae pattern, no? Kasi apat na piraso. Pero huwag kayong mag-alala kasi alam ko naman kayang-kaya niyan. So, ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse nyo dyan mga ka-idol, no? Kung mapapansin nyo, andyan na yung chords na may asterisk, may number 1, mayroong open close parenthesis. Okay? Andyan na yung mga reggae pattern na gagamitin nyo. So, yung chords dyan is A. Actually mga ka-idol, itong A na unang chords, hindi siya magagamit sa unang verse, sa pangalawa na, no? Pero tuturo na natin kasi doon lang siya papasok mamaya. Ayan, A. So, yung A, nasa 5th fret yung bar. Okay? 5th fret. Tapos sa 2nd fret is 3rd string. Sa 2nd fret, 3rd fret tuloy. 5th fret yung bar. Sa 6th fret, 3rd string. Yan yung ibig ko sabihin, 3rd string. Ayan. Sa 7th fret is 5th tsaka 4th string naman. Okay, sa 7th fret yan. Ayan, A. Tapos pupunta kayo ng C sharp minor 7 na may asterisk na. So yung C sharp minor 7 is nasa 4th fret yung bar. Sa kanyang 5th fret is 2nd string. Sa kanyang 7th fret is 4th string lang. Ayan yung C sharp minor 7 na may number 1. Ay, may number 1. May asterisk pala. Sorry, may asterisk. Tapos pupunta kayo ng C minor 7 na mayroong number 1. Yan. Yan ay may number 1. So yung C minor 7. Nagkakamali na ako. Ayan, C minor 7 is nasa 3rd fret yung bar. Sa kanyang sa kanyang 4th fret is 2nd string. Sa kanyang 5th fret ay 4th string. Ayan yung C minor 7. C minor 7 na may number 1. Tapos B minor 7 na wala ng number 1, wala ng asterisk. Okay, so plain lang yan. So yung B minor 7 is nasa 2nd fret yung bar. Sa kanyang 3rd fret naman is 2nd string. Sa 4th fret naman is 4th string. Ayan yung B minor 7. Ayan.
Tapos diyan na papasok yung D minor na mayroong open close parenthesis. So ibig sabihin, yung bass down, top down, isang beses nyo lang yan gagawin. Okay? Yung D minor na gagamitin natin is nasa 5th fret. Okay? 5th fret yung bar. Sa kanyang 6th fret is 2nd string. Sa kanyang 7th fret, 4th, tsaka 3rd. Okay? D minor. Ayan. Na may open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng E. So, ayan yung E. So, pagpasensya nyo na, naputol na lobat kasi yung cellphone natin. So, ayan yung E. Nasa 7th fret yung bar. Sa kanyang 8, 9. Sa 9th fret is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay? Ayan yung E na may open close parenthesis din. Okay? So, yung mga chords na yan, mga ka-idol, is 2 times nyo silang gagawin sa verse. Okay? 2 beses. Okay? So, kanina tulad ng sinabi ko, yung unang A dyan, hindi siya kasali muna doon sa pasok ng verse. Okay? Kasi, ang unang papasok dyan is, ano na kaagad? C sharp minor 7 kaagad yung unang pagpasok ng lyrics. Okay? So, yung intro nyan is A lang naman, or A sus 2. Pwede nyo ganito yung intro. Pwedeng ganun. So, nakadepende na lang sa inyo, no? So, ngayon, tutugtugin na lang natin siya ng naka-reggae, no? Para mas maintindihan nyo. So, doon na lang kagad tayo sa lyrics para hindi rin tayo ma-copyright, no? So, ganito siya. Dito magsisimula yung lyrics, okay? Tensionado. Tapos, papasok na kagad yung C sharp minor 7 na may asterisk, okay? So, ganito siya. Nagulat din ako nung malaman na hindi lang pala ako yung nang hinayang. Tapos doon napapasok yung A ulit. Okay? Kasi 2 times yung gagawin yung chords na yan, doon lang siya papasok yung A. Okay? Yun ang hinayang. La 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 na 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 na. Okay? Doon na papasok yung chorus niya. Okay? So, ulitin ko lang mga ka-idol, sa unang pasok ng lyrics is hindi muna magagamit yung A. Okay? Kasi doon sa part ng A, sa pangalawang ulit na nung chords na yan. Okay? Kasi 2 times yung gagawin yung mga chords na yan. Sa pangalawang ulit nyo na, ipapasok yung A. Okay? Doon sa part na yung nang hinayang at nasanay ka na ba noon at okay, so ganun siya na. So, dun siya lang papasok sa pangalawang ulit niya na. No? So, ngayon, proceed na lang kagad tayo doon sa at sandali lang. So, doon yun sa part ng chorus, no? So, ngayon, proceed na tayo sa kanyang chorus. So, yung chorus niya dyan, mga ka-idol, no? Kung mapapansin nyo, lahat ng chords is wala na. Wala na tuloy. Wala na kung ano-ano yung nakalagay. Okay, so plain lang sila. Ibig sabihin, 2 times nyo gagawin yung reggae pattern na natin. Okay, kasi plain lang yung chords. So, yung chords dyan is D major 7. So, yung D major 7 is dito natin siya kukunin. Ayan yung itsura niya. Nasa 5th fret yung bar. Okay, 5th fret yung bar. Sa kanyang 6th fret is 3rd string. Okay, sa 6th fret, 3rd string. Sa 7th fret, 2nd string. Tapos, 7th fret again, 4th string na. Ayan yung D major 7. Tapos pupunta kayo ng C sharp minor 7. Okay, yung dalawang chords na yan, 2 times nyo muna silang gagawin. Okay, 2 times nyo munang gagawin. Tapos pupunta kayo ng B minor. So yung B minor, mga ka-idol, dito natin kukunin ha. Kasi yung B minor 7 is dito natin kinuha. Okay, so yung B minor, magkaiba sila. Dito natin kukunin. So yung B minor, nasa 7th fret yung bar, 7th fret yung bar, sa kanyang 8, 9, sa 9th fret, 5th, tsaka 4th string. Okay, ayan yung B minor na gagamitin natin. Tapos, D minor. So, dito sa dulong D minor, mga ka-idol, sa chorus, kahit isang strum down lang, strum down ha, ganon. Kahit isang strum down na lang dyan, no? So, hindi ko na lang nilagyan ng kung ano-ano yan, kasi yun lang naman isang piraso. No? So, sasampulan ko yung kanyang chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Okay? So, ganito siya sa chorus kapag tinugtugan. At sandali lang, wag ka munang magsalita, hahayaan ito ay mawala ang iniisip ko. Kung pwede pa ba tayo? O kaya isang bass na may down.
ready pa ba tayo? Ganon, okay? Tapos papasok yung instrumental. So, yung instrumental mga ka-idol is same lang naman yan nung intro kanina, nung verse kanina. So, A lang, A, C sharp minor 7 na may asterisk, C sharp, C minor pala, C minor 7 na may number 1, B minor 7 na plain lang, tapos D minor na may open close parenthesis, tapos E na may open close parenthesis. Okay? So same lang yung instrumental nung verse kanina. Okay? So sasampulan ko yung kanyang instrumental para mas maintindihan niyo yung tunog. So ganito siya. So instrumental yan At sandali lang papasok ulit yung chorus. Okay? Pagkatapos ng instrumental. So, yun lang. Sana naintindihan nyo itong tutorial natin at nagustuhan nyo. At syempre, good luck sa bago yung matututunan.